all my ministry, all for His glory. At ibinibigay mo, giving my best and excellent service, all for the glory of God. Amen. Amen. So, let's begin our lesson for today. Are you ready to learn the Word of God? Amen. Amen. So, our theme for the month of January, at ito po ay nilalakaran din ng ating mga kapatid from different churches, ay mula po sa theme na Going Better, Growing Deeper. But before we go on with our lesson, let me just give you some few reminders na tayo po ay magsulat. Sabihin sa katabi, take down notes. Ayan. So this will be one of our New Year's resolution for the year 2025 na last year, hindi ako nagsulat, parang kulang. Amen? So to this year 2025, magsulat po tayo. At makikita po ninyo, if you love the Word of God, magkakaroon kayo ng paglago sa Panginoon. Amen? Hindi ka napipilitin na maglingkod kasi ikaw mismo, mahal na mahal mo na ang kanyang salita at ang gawain ng Panginoon. Amen? Also, don't forget to invest and invite. No? Tayo po ay laging magdadala ng church. Malay mo naman ang iyong madala ay magpapastor pala. No? Napakaganda po nun. Sapagkat yung kanyang pagpapala ay pagpapala mo rin. Can you hear amen? Amen. Di ba sabi sa Bible, magbigay ka lang nga ng isang basong tubig sa isang lingkod ng Diyos, yung kanyang pagpapala mo. Can you hear amen? So how much more that if you bring a soul to Jesus and repent and serve the Lord, much more than that, you will receive a blessing from God. Amen, mga kapatid. Amen. Also, don't forget to watch our online worship service. Dalawa po ang ating service every Wednesday. Anong oras? 6 p.m. And every Sunday naman po ay 8 in the morning. So, tayo po ay magpatuloy na sa gawain ng Panginoon. And before that, let us declare. Are you ready to declare? Sino po yung mga nandito kahapon? Taas nga ang kamay. Ayan. So, dineklara namin kahapon, hindi kami magkakasakit, hindi kami maaaksidente, hindi kami maghihirap, at kaming buong pamilya ay ligtas. Kaya, sige, yung mga hindi nakapunta, sabay-sabay na tayong magdeklara ng lahat ng ating pinaniniwalaan. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen, mga kapatid? Kesa naman sabihin mong malas namang buhay ito. Hindi. Ang sasabihin natin, I am super blessed. I am happier than happy. I am Macarius because of Jesus. It is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and what else? Materially, financially, super blessed because of our Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Amen. So, let's begin with our lesson. Ayan. So, sabi ko nga po kanina, ang ating pong series is from Going Better, Growing Deeper. And our lesson part number 1 is entitled, How to Grow Spiritually. No? So, papaano nga po ba tayo lalago syempre nakikita mo naman ang sarili last year at ngayon medyo lumalago nga tayo at medyo lumalaki ang ilan, no? Pero this time, what we're going to talk about is how to grow spiritually. Are you interested with that? Amen. So, sabi po rito, if you take a look at the picture, nakikita nyo po, the seed, which is equivalent to followers of Christ, if we are planted and if we are watered and taken care of, ang isang pong buto, kapag naitanim po yan at diniligan, ito po ay automatically lalago. Yun ang normal na mangyayari. Can you hear amen? Kayo po ba'y naranasan nyo na magtanim ng buto? At ito'y tumubo? Yun ang normal na mangyayari. And also, with the followers of Christ, mga Christian, kagaya po natin. Are you a Christian? Yan. Kapag tayo ay nataniman ng salita ng Diyos, ito'y nadiligan palagi, nagsisimba ka, ikaw ay palaging nagdadasal, nagdo-journal, and you always commune with God. Ibig sabihin, that word of God was planted on a good soil of your heart. Kaya po, magkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual
maturity. Sabi nga natin, spiritual maturity. Yan. Gusto niyo po ba na kayo po ay maging mature din balang araw? Sapagkat, di ba, yung mga kabataan, yung iba, nagpipilit magdumalaga agad, no? Samantalang yung mga nagkakaedad na, ay bumabalik ulit sa pagiging teenager. Ano? Di ba? Pangit naman na dati ikaw ay baby at ngayong ikaw ay medyo teenager na baby pa rin at ngayong medyo may edad ka na ay baby pa rin ang iyong kaisipan. Dapat po tayo ay nagmamature because that is what God wants us to be. Can you hear amen? In the Bible, Jesus describes the fictional scene of a farmer planting seed. Alam niyo po yung kwento ng next po, the parable of the sower. Do you know the story? Amen. So, dito po, ang isang farmer or magsasaka ay naghagis ng mga buto sa iba't ibang mga dako. Some fall on the path, sa daanan, some on the rocky places, sa mga batuhan naman, and some on thorns. And finally, yung ibang mga buto ay nasan po? Natanim sa good soil. Sabi nga natin, good soil. Yan. If we're going to take a look at the story in Matthew chapter 13, ganito po ang sabi ni Lord Jesus. Matthew 13 verse 23. And the seed, the word of God, sown in the good soil, stand for those who hear the message and understand it. Tingnan niyo po ang nangyari. They bear. Ano po yon? They grow mature, some as much as 100, others 60, and others 30. So, nakita niyo po yon, yung salita ng Diyos pala na naitanim doon sa mabuting lupa ng kanyang puso ng isang tao, ang ibig sabihin pala nito ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hindi ba lumilipad ang isip natin? Amen? Sapagkat habang nakikinig siya, may kasunod. And understand it. Itong pastor na to, ang sinasabi niya ay super blessed. Gusto kong maging super blessed din. Tama? So naiintindihan niya ang pinapahayag na salita. So, you hear the message, you understand it. Anong nangyari? They bear fruit. Nagkaroon ng bunga. Gusto niyo po bang maging mabunga? And we all know na magkakaroon lang ng isang bunga ang isang puno kapag siya ay naging mature na. Tama mga kapatid? Amen po? So, ano ang mga bunga na ipinakita rito? 100, a perfect number. Others 60 and others are 30, no? So, dati hindi ka nagsisimba, pero ngayon dahil ikaw ay nakarating na dito sa church, lagi ka nang pinapaalalahanan ng Banal na Espiritu na ibigay mo ang araw ng linggo sapagkat ito ay hindi mo araw, ito ay araw ng ating Panginoon. At palakpakan nyo nga po ang inyong mga sarili sapagkat binigyan nyo ng karangalan ng Diyos to come here at mag-aaral ng kanyang salita. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? However, kahit attend ng church, kahit nalaman ka ng mga Bible study, kung hindi mo inuunawa ang salita ng Diyos, anong mangyayari? Hindi po ito tutubo sa ating mga puso. So, anong ibig sabihin? If that seed didn't grow in our heart, wala pong paglago or walang tinatawag na spiritual growth or spiritual maturity. Can I hear amen? At walang makikitang bunga. Siyempre, itong brother na ito, itong sister na ito, 9 na taon na kami, parang hindi pa rin lumalago at hindi naglilingkod sa Lord. One thing is for sure, umaatin lang siya for the sake of attending, but hindi siya nakikinig at nagsusulat ng mga salita ng Diyos. Can you hear amen? That is why we always encourage everyone to take down notes. You bring your pen, your notebook, and your Bible para po tayong lahat ay maging pakinabang sa atin ang mga salita ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Narito ka na rin lang eh. Amen po ba? And if it's worth it to write down those verses, then I encourage you, magsulat po tayo. Sabihin sa katabi, magsulat tayo. Can you hear amen? Amen. The Christian life is a relationship with God that develops over time. So, ang paglago natin, hindi naman, kaka-attend lang, malago agad. Hindi po. It takes time. Sabihin sa katabi, it takes time. Amen? To grow in spiritual maturity, it is
is to look more and more like the person God designed you to be. Ano po ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin? To be more like, sino bang gustong maging kamukha ng Diyos natin? Sino po ba? Tingnan mo ang katabi mo. Yan. Gusto mo bang maging kamukha yan? Ay, yung kabila naman, ayaw din natin. Sino ang gusto mong maging kamukha na gusto ng Diyos? He is none other than Jesus Christ. Can I hear amen? Amen po. Kasi, ang basihan po ng spiritual mature na Christian o isang Christian na nag-grow ay kapag kamukha mo na, kagaya mo na, hindi si brother, hindi si sister, lalong hindi si pastor, kundi walang iba ang ating Panginoong Jesus. Can I hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, pastor, bakit kailangan po namin mag-grow katulad po ni Jesus? Actually, this is a basic lesson for each and every one, but this is a good reminder as well because this is the very good start of our new year. Can I hear amen? So sabi ng iba, bakit gusto ng Lord na maging kagaya natin, kamukha natin si Lord Jesus? Saang parte ng ating buhay? First is humility. Sabi nga natin, humility. Humble ka ba? Sabi ng iba, oo, humble ako. Nung pagkakasabi mo pa lang na yon, hindi ka na humble kasi nagmamalaki ka. Can you hear amen? Pag natapakan ang iyong paa, pag nasagasaan ang iyong pride, ang iyong ego, are you still humble? Amen? If you could ride on our car, makikita nyo po doon sa dashboard ko nakalagay, stay humble. Sabi nga natin, stay humble. Because I want to be always reminded na, dapat hindi ka mayabang, dapat ikaw ay nagpapakumbaba lang sapagkat ganyan si Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? What else? Si Jesus po, meron siyang agape kind of love. Do you have love? Meron ka bang agape kind of love? Na, di ba ano yung natutunan natin, tinuro ni Teacher Mary? Ang agape kind of love is, hindi po siya give and take, kundi give and give and give and give. Ano ba? Diba? Nakakadami ka na. Pero ikaw pa rin ang nagbibigay ng pag-ibig. Can you hear amen? So this year, can you do that? Na kahit minsan ay pumapalpak ang ating mga kapatiran, mahal sa buhay or kapamilya, we can still offer them unconditional love or agape. Can you hear amen? What else? Prayer. Amen po ba? Kayo po ba yung nagpe-pray? Sino sa inyo ang hindi nahihiyang mag-pray pagkakain na siya? Pag nasa Jollibee, KFC, or McDonald's. Sino po ba? Nagpe-pray pa po ba kayo? Pastor, French fries lang naman, magpe-pray pa. Well, Jesus did pray. From the very start of His ministry, hindi yan magsisimula na walang panalangin. And at the end of His ministry, bago siya matulog, mananalangin pa rin siya. Ikaw ba'y nananalangin? Di ba? So we could realize na, hindi pala ako kamukha ni Jesus if I don't pray from start to finish. Can I hear amen? Amen. And also in obedience. No? Bakit? Sapagkat si Lord ay naging masunurin. Masunurin ba tayo? Hello? Si Jesus, hanggang saan ang kanyang pagiging masunurin? Hanggang kamatayan. Amen mga kapatid? Pag nawalan ka ba ng trabaho, maglilingkod ka pa rin kay Lord? Amen? Kahit ba ikaw ay mawalan ng mahal sa buhay, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Kahit ba ikaw ay mawalan na ng pagpapala, maglilingkod ka pa rin ba? Yes, because it is our obedience with the Lord. Na Lord, hindi ko nakikita ang nangyayari sa buhay ko, pero nakikita mo ang dulo, ikaw nang bahala sa akin, ako'y susunod, ako'y magtitiwala, at patuloy na maglilingkod sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So that is what God wants us to be this New Year 2025. So let's answer the question, what is spiritual growth? No? So what does it mean to grow spiritually? So let us explore the answer to this question. Ayun dyan naman po ang sagot nasa baba. Sa mga nakakakita, basahin natin. Spiritual growth is the journey of growing in faith to know more about God and
become the person He created you to be. No, now that is the working definition of the question. Pero pag-aralan natin at silipin. Sabi diyan, it is a journey. Sabi nga natin, journey. Si Journey, asan si Journey? No? It is a journey in growing in faith. No? Ito po ay isang paglalakbay para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Tanong, mula nung year 1 natin hanggang sa year 9 natin, ang journey mo ba, ikaw ay lumalago sa Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Ikaw ba'y malalim na sa Diyos na buhay? Do you know more about God? Marami ka na bang alam na salita ng Diyos? And do you become the person that God created you to be? Ang sabi po ni Peter, isa po sa pinaka-closest follower ni Jesus Christ, he encourages us with this word. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ano po ang sabi rito? Grow in the, saan daw? Grace and knowledge of our Lord and Savior. Kanino? Jesus Christ. Ano pong sabi ni Apostol Pedro? Grow. Sabi nga natin sa katabi natin, grow. Maganda po yung planner ng Mercury Drug ngayon. Sabi niya, grow with the flow. Nakalagay. Amen mga kapatid? Kung if you have availed that, na hindi lang basta you go with the flow, but you grow with the flow. Can you hear amen? Na yung iba nagkakatamaran ng maglingkod, hindi. Ako naman, kung kayo tinatamad, ako ay lalong magsusumikap na maglingkod sa Panginoon. Can you hear amen? You do differently because you are growing in your faith. The same thing, Apostle Peter reminds us that we need to grow in grace. Amen po ba? Kayo po ba'y lumalago sa biyaya? Amen? What is biyaya? Ito is something that we don't deserve but God gave us anyway. Can you hear amen? Hindi tayo dapat pagpalain pero dahil sobrang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pinagpapala pa rin tayo ng Diyos na buhay. Can you hear amen? And knowledge, no? Sabihin sa katabi, magsulat po tayo. Sapagkat lahat ng napapakinggan nyo ngayon, 50 to 80%, mamaya paglabas ninyo, ay makakalimutan na po ninyo. Tama ba mga kapatid? Tama po? Pero kung ikaw ay nagsusulat, meron kang knowledge, meron kang mga salita ng Diyos, mamaya pagbuklat mo ng iyong notes, you can have the Word of God right in front of you on your notes. Can you hear amen? Amen. So sabi rito, grow in the knowledge, grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Because Jesus is the only thing that matters in our life. Can you hear amen? Do you believe that? Si Jesus lang ang tangi na magbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay. Sabi ng iba, napaka-OA naman pagka ganon. No, let me tell you this. Kung lahat ng bagay na meron ka ngayon, ang iyong kayamanan, ang iyong pera, ang iyong kalusugan, ang iyong posisyon, ang iyong mga ari-arian at mga mahal sa buhay ay nawala na, anong matitira sa iyo? Ang iyong buhay. At ang buhay na yan, pag walang Kristo sa puso, ano mangyayari? Dalawa lang ang pupuntahan natin, sa langit o sa impyerno. So do you see that? Minsan dinadala tayo ng Diyos sa sitwasyon para iparealize sa atin, anak, kung hindi ka lalago sa akin, hindi ka mananahan sa biyaya, hindi ka mag-aaral ng aking mga salita, you are nothing. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon po ang kakumpletuhan ng ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? So grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Are you ready to grow? Let's grow. Next po, si Apostle Paul naman, he is the leader of the early church na nagsulat entirely ng New Testament. Ganito po ang kanyang description about growth. Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Sabi po rito, because of this, since the day we heard about you, we have continued praying for you. So pray tayo ni Apostol Pablo o ni Apostol Pablo ang mga taga-Colossians ng patuloy sa kanilang paglilingkod. Asking God that you will know fully
what He wants. No? Ang kanyang panalangin na makita natin, ano nga po ba, Lord, ang gusto mo sa akin? We pray that you will also have great wisdom and understanding in spiritual things. Look at that. Great wisdom and understanding. Sapagkat may mga bagay na hindi tayo nakikita, may mga bagay na hindi tayo alam, pero alam ng Diyos. Can you amen? Kaya nga in this year, 2025, may mga decisions tayo na, Lord, ano ba? Itutuloy ko ba o hindi? Brothers and sisters, all you need to do is to grow in great wisdom and understanding in spiritual matters. Can I amen? Verse 10, so that you will live the kind of life that honors and pleases the Lord every day. You will produce fruit in every good work and good in knowledge of God. So nakita po natin ito, no? Na tayo po ay lalago at tayo ay magbubunga. Ano daw po ang bunga? Good works. Sabi nga natin, good works. Yan, ikaw ay gagawa ng mga kabutihan at ikaw ay patuloy na lalago sa iyong pananampalataya in the knowledge of God. Can you hear amen? Is it worth it na marami kang alam na salita ng Diyos? Amen po ba mga kapatid? Kasi alam mo na kapag bagsak na ang iyong buhay, iniwan ka na ng lahat ng tao, one thing na lang matitira sa iyo, ang mga pangako at mga salita ng Diyos na natanim sa ating mga puso. At kung wala kang itinanim dyan, wala ka rin uhugutin. Can you hear amen? Kaya patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya, lagi tayong magsulat ng salita ng Diyos para tayo ay magbunga para sa kanyang kapurihan. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Do you follow the lesson? Okay. So, what type of person God wants us to be? Pastor, ano po ba ang nais ng Panginoon na maging kagaya ko? O isang tao na magiging ako? Galatians chapter 5, verse 22. This talks about the born-again person. Are you born again? Saan po tayo na born again? Sa ating? Definitely, sa ating spirit. Not the body, not in our soul, but in our spirit. But look at this, Galatians 5:22. But the Spirit, tinuro ko na sa inyo, pag nakabasa kayo ng big S sa Bible, ano po yon? Holy Spirit. Look at that. But the Spirit or the Holy Spirit produces the fruit of, ano daw po yon? Love, ano pa? Joy, peace, patience, ano pa? Kindness, goodness, faithfulness, 23, gentleness, ano pa? Self-control. There is no law that says these things are wrong, no? So ito pong mga nabanggit dito na bunga ng banal na spirito ay mga bagay na dapat nakikita sa ating mga Christian. Can you hear amen? Amen po ba? So, paano mo malalaman na ikaw nga ay Christian na? Kapag nakikita ang mga bunga, sabi nga natin bunga ng banal na spirito. Unang-una po dyan ay love. Sabi nga natin love. No? Ikaw ba yung nagmamahal na kagaya ni Jesus? Mahal mo ba ang salita ng Diyos? Mahal mo ba ang ating Diyos? Naglilingkod po ba tayo? Amen. Kaya kung ito'y nakikita na sa ating buhay, ibig sabihin, tumutubo na. It is growing in your born-again spirit. Ang iba naman po ay may joy. Kayo po ba may joy? Anong ibig sabihin ng joy? Hindi ibig sabihin nito laging masaya ang buhay, sapagkat imposibleng laging masaya ang buhay. Amen? Pero kahit malungkot man ang ating buhay, binibigyan tayo ng kasiyahan. So we have all the reason para maging masaya sa ating buhay. Can you hear amen? Ano pa? Peace and patience. Ikaw ba'y pasensyoso na? O baka mamaya mainipin pa rin. Last year ay ikaw ay mainipin. Ngayong taong ito, ikaw pa rin ba'y mainipin? So we need to practice that para makita na ikaw nga ay mayroong pasensya sa buhay. Can you hear amen? And patience means waiting. Ikaw ba ay willing na mag-wait? Ikaw ba ay naghihintay sa mga bagay na pinangako ng Diyos sa iyo? O ikaw ang tao na mainipin. Kaya dahil mainipin ka, ginagawa mo ng paraan. Are you with me, mga kapatid?
So if you are really a Christian and born again in your spirit, there should be patience. What else? Kindness, goodness, no? Kabaitan. Tingnan mo ang katabi mo. Mabait na ba yan? Yan. Sa kabila naman, are you good and kind? Amen po? Ay, syempre, ito, nung dating kasama ko, ang bulaklak ng bibig palagi ay mga mura o mga panglalait at mga chismis. Pero ngayon, tignan mo naman, puro word of God na ang kanyang sinasabi. Can I amen? Sapagkat bumabait na tayo, sapagkat tumutubo na ang mga bunga ng banal na Espiritu. Can I amen? Amen. What else? Faithfulness. Tapat po ba tayo sa ating mga ministry? Hello? Tapat po ba tayo sa Panginoon? Naisulat nyo ba sa inyong New Year's resolution kahapon na, Lord, ngayong taon na ito, ibibigay ko ang pinaka-the best. Na ngayong taon na ito, magsisipag na ako. Baka nakalimutan nyo. O, mamaya magsulat ulit tayo at susunugin natin. No? Pero hindi na kailangan. All you have to do is commit your life and be faithful sa ministry na pinagkalooban sa iyo ng Panginoon. Because those good and faithful servant ay nakakatanggap hindi lang ng isang pagpapala, kundi maraming pagpapala dahil sa ating katapatan sa paglilingkod. Can I amen? Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. What else? Ito sa mga kaaway natin, gentleness and self-control. No? May mga kinaiinisan kang tao, may mga tao na pag nakita mo pa lang ay sumasama ng pakiramdam mo. Brothers and sisters, ito ang bunga na dapat makita sa atin. What is that? Gentleness and self-control. Look at the next line. There is no law. Hindi ito pinagbabawal. There is no law that says these things are wrong. Amen po ba? Sige lang, magbigay ka ng love, magbigay ka ng joy, ng lahat ng bunga na ito, sapagkat hindi ka lugi pag ikaw ay lumalago sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. So, let's answer the question, what does the Bible say about spiritual growth? The Bible has a lot to say about the Bible, about growth and what it looks like. And here are some of the important verses and scripture that we can help to understand what it means to be spiritually mature. Number 1. So, pakipicturean nyo na lang po sapagkat medyo mahaba siya. Number 1 is, everybody, God begins the work in believers and will continue it. No? So, naniniwala tayo na kaya tayo lumalago kasi hindi ikaw ang nagsimula. Tama? Ang nagsimula nito ay sino? Ang Diyos sa ating mga buhay. At ito ang good news. Hindi kanya iiwan na mag-isa lamang. Can you hear amen? Amen po ba? Ever wonder na kayo po'y nararito at nagpadala ang Diyos ng pastor na mag-aalaga sa inyo para tayo ay makakakain ng mga salita ng Diyos sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Ano ang kanyang pangako? Philippians chapter 1 verse 6. Ano pong sabi dyan? Next po, Philippians 1:6. He who began a good work in you will carry it on to completion. Hanggang saan daw po? Until the day of Christ Jesus. No? Sinimulan na ng Diyos, dadalhin ka dito sa church. All you have to do is learn and study the Word of God. And here's the promise. He will carry it unto completion. Amen po ba? Tatapusin niya ang kanyang sinimulan sa iyo hanggang bumalik ang ating Panginoong Yesus. Kaya magsulat na po tayo. Amen mga kapatid. Amen. Next po, number 2. There is a hunger for knowing God. Kayo po ba ay pag hindi nakapag-church ay aburido? Amen mga kapatid? Na para bang hindi ka nakakain ng tanghalian? Tama? O ng hapunan? Amen mga kapatid? So, if there's hunger in you for knowing God, brothers and sisters, ikaw nga ay lumalago na sa Panginoon. Amen? Pero yung lumipas ng isang linggo, lumipas na ang midweek service, lumipas na ang mga... Sino po sa inyo nakamiss ng gawain sapagkat masyadong mahaba ang ating weekend last year? Sino po nakamiss ng gawain ng Diyos? Pumalakpak nga po. Yan. Kasi kung hindi nyo nami-miss, baka extend pa natin. Pero hindi na eh. Sabi, Lord, gusto na naming bumalik sa January 4 at January 5. Tama mga kapatid? Kasi
we are hungry for your word. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga nagugutom sa salita ng Diyos? Matthew chapter 5 verse 6. Look at this. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Anong gagawin sa kanila? For they will be filled. Amen mga kapatid? So kung ikaw ay nagugutom sa katuwiran, ikaw ay nagugutom sa salita ng Diyos, ikaw ay bubusugin ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat ang mga tao po, hindi naman po yan aatin ng church. Hindi yan aatin ng mga Bible study, not unless they find the reason na meron silang kauhawan at kagutuman sa pangangailangan sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya nga po sa ating mga Christian, hindi na po issue ang mag-church. Tama po mga kapatid? Kasi naintindihan natin sa ating puso at isipan yung salitang Matthew 4:4. Alam po ba natin yon? Anong sabi ng Lord sa Matthew 4:4? Hindi lang nabubuhay ang tao sa physical na pagkain sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Of course, dahil hindi siya Christian, hindi siya born again, hindi siya magugutom sa salita ng Diyos. Can you hear amen? But once you got born again, there is a hunger inside of you, in your spirit, na laging magsaliksik, laging makinig ng salita ng Diyos. Sino po ang mga nakikinig ng salita ng Diyos? Pumalakpak nga po at nabubusog ng kanyang mga salita. Can I hear amen? Amen. Number 3, what is that? God equips you through His Word. Ayan ang napakaganda. Hindi ka lang nandyan para umupo. Sabihin sa katabi, nandyan ka para pagdating ng araw, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Sino sa inyo ang nagpaplano na siya po ay taga-upo lang hanggang 2030? Meron ba dito? O sinong nagsasabi na, Lord, ngayong taon na ito, kagaya po ni sister ganyan, ni brother ganito, gusto ko rin na magaya at makapaglingkod sa iyo. Can you hear amen? So if you have that desire, dapat lumago ka muna una sa salita ng Diyos na buhay. Sapagkat isinishare ko nga palagi, ang lalim mo sa pag-ibig mo sa Panginoon at pagsamba mo sa Panginoon ay nakadepende sa lalim mo sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Oh, look at this. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Tingnan nyo po. All scripture, the Bible, is God-breathed. Sabi nga natin, God-breathed. No? Ito po'y hiningahan ng Diyos. Tanong, ang hininga ba ng Diyos ay good breath or bad breath? Good. Ayan o, good breath. Can you hear amen? Kaya kapag hiningahan ka ng mabangong hininga, ito'y nagbibigay ng buhay. Pero pag bad breath naman ang hininga sa'yo, di ba? Hindi mo talaga, ano nangyayari? Amen? Look at that. All scripture is God breath. And it is, look at that, useful for teaching. Gusto mo ba magturo? Rebuking, mag-correct, correcting, and training in righteousness. Bakit? So that the servant of God may be thoroughly equipped, saan? For every good work. No? Hindi ka basta-basta makakapaglingkod, hindi ka basta-basta makakagawa ng kabutihan. Yung mga bunga ng banal na Espiritu, hindi mapapasa atin, not unless marami kang tanim at baon na salita ng Diyos sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? And later, I will tell you about the life application, kung bakit lumalago ang isang tao. Next po, number 4, you can grow by meditating on God's Word. Kaya pala lumalago ang isang tao sapagat nagme-meditate siya, nagbubulay-bulay siya ng salita ng Diyos. Tanong, ikaw ba'y nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Amen mga kapatid? Yung mga verses na nakikita mo dito sa screen natin, iniisip-isip ba natin? Ano po ang sabi ng salmista? Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law
of the Lord. Natutuwa siya sa mga utos ng Diyos. And who meditates on His law, kailan daw? Day and night. Look at the result. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Kagaya daw po ng isang puno na natanim sa malapit sa tubigan, batisan or ilog, hindi natutuyuan ang kanyang dahon o ang kanyang mga ugat. Bakit? Anong nangyayari? Whatever they do, prosper. Kaya pala ang tao na ito, ang sekreto niya, kaya siya nagtatagumpay, kaya siya nagpa-prosper sa kanyang buhay because he meditates on the Word of God day and night. Can you hear amen? Gusto mo bang maging matagumpay sa lahat ng ginagawa mo? In your family, in your job, in your business, sa iyong school? Ano po ang sekreto? Meditate. Sabi nga natin, meditate. Bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat may pangako, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ikaw ay lalago. Can you hear amen? Amen. Next, number 5, the Holy Spirit teaches you to have a characteristic of spiritual maturity. Ito na po yung kaninang sinabi ko. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Look at this. The fruit of the Spirit is, ano daw po? Love. Can you spot the word fruit of the Spirit? Sabihin natin, fruit of the Spirit is love. Hindi po sinabing fruits, kundi ano daw? Fruit lang. Ilan ang bunga? Isa lang. Kaya nga, is. And what is that? Fruit is love. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat ang unang-unang bunga ng banal na Espiritu ay ang agape kind of love. Pag wala ka nito, hindi uusad yung ibang mga bunga, which is the byproduct. Ano po yon? Peace, forbearance or patience, kindness, ano pa? Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya pala, hindi mo makontrol ang sarili mo kasi hindi mo pa rin kailanman natututunan ang agape kind of love. Can I hear amen? Amen po ba? So first of all, there should be the first fruit of the Spirit, which is love. And if you have that, you will grow in spiritual maturity. Sabi rito, against such things, there is no law. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Next, number 6. 10 po ito eh. Number 6, the characteristic of spiritual maturity makes you what? Productive and effective in serving. Ayan na. So, ibig sabihin po pala, kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon, dalawang bagay. Pag naririto ka na sa church, hindi lang basta makapagtaas lang ng kamay, hindi lang basta makatugtog, hindi lang basta makapagpakanta o makatayo lang sa harap ng pulpito. Can you hear amen? Amen po ba? Ano ang dapat na nakikita sa ating buhay? We should be productive and effective. Sabihin nga natin, productive and effective. Sabihin natin, effective. Saan? Sa paglilingkod natin sa Diyos na buhay. Bakit po? Sapagkat ang paglilingkod na walang bunga, ang ibig sabihin po nito ay nasasayang lang din ang iyong paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi ito nagkakaroon ng production or productive and effectivity sa ating mga paglilingkod. Can you hear amen? Sayang lang. Narito ka na rin lang, ibigay mo na ang the best mo. Can you hear amen? Nakita mo na rin lang ang mga verses na yan, isulat mo na. Sabihin sa katabi, isulat mo na. Amen po? Why? Because God wants you to become productive. Nag-church ka ba? Opo. Ano bang itinuro ni pastor? Hindi ko matandaan eh. Diba? So, hindi naging produktibo ang iyong pagpunta sa church. Tama po ba mga kapatid? But if you write down those verses, brothers and sisters, you will become productive and effective in your service to the Lord. Ganito po ang sabi ni Apostle Peter. 2 Peter chapter 1 verse 5. Sabi rito, make every effort to add to your faith, ano daw po? Goodness. And to goodness,
knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, anong idadagdag? Perseverance. And to perseverance, anong dadagdag? Godliness. And to godliness, what to be added? Mutual affection. And to mutual affection, what? Love. For if you possess these qualities in increasing measure, dumadami siya, tumataas siya, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. You see that, mga kapatid? Hindi lang basta maglingkod lang, hindi lang basta makapagbigay lang, ibigay mo ang pinaka-the best. Dagdagan mo palagi ng mga bagay na patungkol sa Panginoon and you will become productive and effective in your service to the Lord. Can I amen? Magbago na po tayo. Ngayong 2025, sabi ko nga po sa ating mga kapatid lagi, we need to start strong and finish stronger. Wala sa ating puwang ang pagiging tamad at kawalan ng gana sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ngayong taon na ito, sisimulan natin na lahat tayo ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Ang nilalakaran natin ito, my ministry. Dapat mayroon kang ministry. Bakit? Para mabigyan ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Next, number 7, growing in maturity and discernment is the natural and right path. Staying the same is not. Amen po, mga kapatid? So, ang pagiging mature natin, ito po ay tamang daan sa ating mga buhay. Pag nanatili kang baby, sabi ko nga kanina, pag nanatili kang taga-upo lamang diyan, pag nanatili ka na hindi pa rin naglilingkod, nung 8 year na tayo, hindi naglingkod, 9 year, hindi pa rin naglilingkod, it is not good. Amen, mga kapatid? Sabi ng Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Tingnan nyo po ito, ha. Though by this time you ought to be teachers, no? Sabi nung nagsulat ng Hebrew, dapat nagtuturo ka na ngayon. Dapat meron ka ng care group na hinahawakan. Dapat hindi ka na inaalagaan. Pero anong sabi? You need someone to teach you the elementary truth of God's Word all over again. Kaya tuwing si Pastor Tuloy ay naririto, nagtataka siya. Sino po ba rito ang pupunta sa langit? Ay ba, sino pong pupunta sa langit? Taas ang kamay? Ay yung iba, saan pupunta? Kaya minsan tuloy nagdududa ako, tama bang tinuro kong kaligtasan dito? Na gusto nyo lagi patanggapin kayo sa Panginoon? Hindi na. Tinanggap mo na ang Panginoon. May kaligtasan ka na. Hindi yan nawawala. Ang kailangan mo lang gawin ay palaguin ito para sa Diyos. Can I amen? And yet, gusto nyo lagi, binibaby. Pag napasakitan mo, hindi aaten. Pag hindi nasundo, hindi aaten. Namong problema nga po kami sapagkat yung ating sasakyan ay kailangan. Meron tayong may tagasundo tayo, wala namang pangsundo. Tama po ba, mga kapatid? Are you willing na mag-provide tayo ng isang van? Grabe. Ayaw nila, Lord. Maglakad tayo. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Naghahanap tayo palagi ng mag-aalaga sa atin. Pero ang sabi po dito sa ating binabasa, by this time you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Look at that. You need milk. Gusto nyo dodo pa rin. Gatas pa rin. Not solid food. Anyone who lives on milk being still an infant. Mukha bang baby ang katabi mo? Tingnan mo nga. Dumududo pa ba? May diaper pa ba yan? May lampin pa ba? You're still infant. It is not acquainted with the teaching about righteousness. Look at this. But solid food is for mature. Sino sa inyo ang gustong kumakain na maminsan lechon? Steak, no? Fried chicken, hamburger, solid food. Di ba, mga kapatid? This is for mature. Kaya minsan pag nagturo si pastor ng super blessed, blessed lang. Wala nga kaming kakainin mamaya eh. Todo mo na, super blessed.
for mature. Amen mga kapatid? Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Amen mga kapatid? Alam mo na kung anong mabuti, alam mo na ang masama, sapagkat meron kang basihan, ang salita ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya wag mo nang tatanungin, Pastor, tama ba ito? Brother, tama ba ito? Basahin mo sa salita ng Diyos. At pag sinabi ng salita ng Diyos, yun ang sagot sa iyong tanong. It is good, it is bad, if it's not in the word of the Lord. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? So you need to learn to distinguish. Kaya nga po, pinabayaan namin kayo na mag-journal. Sino mga nagjo-journal? Taas ang kamay. Kasi sinusubukan natin ang ating mga sarili na maghimay ng sarili nating mga isda. Tama po ba mga kapatid? Yung mga anak natin, di ba? Pagka baby pa yan, mga hanggang 5-year-old, pinaghihimay mo pa yan ng isda, baka matinik. Tama mga kapatid? Pero kung 18 na yan, 21, pinaghihimay mo pa rin, may problema. Ang anak ko atay baby pa rin. Are you still with me mga kapatid? Alam niya na kung may tinik. Alam niya na kung ito'y makakasakit sa kanya. Kaya dapat ipaubayan natin so you can grow up spiritually sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Next, number 8. God builds up His followers to worship Him as a community. No? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen mga kapatid? Si pastor nangangailangan din na may tatapik sa kanyang balikat. Si brother, si sister nangangailangan din na may nagpipray sa kanya. Can you hear amen? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 5. Sabi rito, rid yourself of all malice and all deceits, hypocrisy, pagpapanggap, envy, inggit, and slander of every kind, paninirang puri. Like newborn babies, ano sabi? Crave pure spiritual milk, so that by it you may what? Grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Masarap po bang salita ng Diyos? Kayo ba'y nag-i-enjoy sa pakikinig ng salita ng Diyos? Sabi ng Bible, dahil natikman mo na ang sarap umattend sa church na yan, sabi dito, crave for spiritual milk. Amen po ba? Maglaway ka sa salita ng Diyos. Mag-enjoy ka sa salita ng Diyos. Bakit? So that you may grow up in your salvation. Amen mga kapatid? As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a special house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ang bawat isa po pala sa atin na narito ay tinatawag na spiritual na bato na pinagpatong-patong para makabuo ng isang iglesia. Hindi natural na iglesia, kundi spiritual na iglesia. You have a family in the house of God. Can you amen? Tingnan mo ang katabi mo, do you consider him or her a family? Kapatid bang tingin mo sa kanya? O kapitbahay pa rin? Umattend ba siya? Bahala siya. Amen mga kapatid? But kung ikaw ay magkapatid kay Kristo, ikaw ay mahalaga sa pamilya ng Diyos. Can you amen? Kaya wala nang a-absent. Pag may umabsent, sabihin sa katabi, susunduin kita. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Baka naman gusto nyo si pastor pang sumundo sa inyo. E di wala na tayong service. Magsunduan na lang tayo na magsunduan. Can you hear amen? Amen. Are you still with me? Next, number 9. Jesus' followers in community become more mature to look like Christ together. Yun ang maganda. Hindi lang si pastor ang lumalago, hindi lang si brother, hindi si sister, kundi lahat tayo. Ephesians 4:15 to 16. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head. Sino yun? That is Christ. For Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up, saan? In love, as each part does its work.
No? Hindi lalago si pastor pag hindi nyo rin naman ako ini-encourage. Can I amen? Amen po ba? Ano po bang encouragement na pwedeng gawin kay pastor? Mag-invite. Amen mga kapatid? Hindi po regalo eh. Sabihin sa katabi, hindi regalo. Kundi regalo ng kaluluwa sa Panginoon. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi kahit anong sipag ko na magturo, wala namang tinuturuan, baliwala din. Amen mga kapatid? So every one of us grow in love if we do each part of our ministry. Lahat tayo ay kumikilos para sa Panginoon. Can I hear amen? Kaya nga po, last night, we do the candle lighting ceremony. Sino po sa inyo nakakaunawa ng ginawa natin? Taas nga kamay. Ba't ba tayo nagsunog ng ating mga New Year's resolution? Amen mga kapatid? Bakit? Hindi kaya ni pastor na mag-isa lang. Hindi kaya ni care leader na siya lang mag-isa. Pero kung lahat tayo ay kikilos, tutulong-tulong, marami po ang madadala natin para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Are you still with me mga kapatid? Amen. Number 10, panghuli, you should follow the example of more mature believers. No? Gusto mo bang lumago sa iyong pananampalataya? Gayahin mo yung mga matatatag na, yung mga matatagal na sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Yung mga Christian na kahit na ipagpalit na ang mga trabaho, ipagpalit na ang kanilang mga importanteng mga lakad, maka-attend lang ng gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen? Because they are mature in their belief and in their spiritual life. Can you hear amen? Kasi iniisip mo, ano ngayon kung mawalan ako ng kita? Ano kung malugi ako? Ibabalik naman ng Diyos sa ibang araw. Pag inuna ko siya. Anong kanyang pangako? Unahin mo ang Panginoon. At pag inuna mo siya, idaragdag niya. Hindi niya babawasan. Idaragdag niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sino pong naniniwala? Pumalakpak ng malakas kay Kristo. Pero kung hindi mo pinaniniwalaan yon, huwag mong yakapin yung verse na yon. Can you hear amen? Kasi lagi ka lang mawawala sa gawain ng Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, sabi dyan, 1 Corinthians 11, follow my example, sabi ni Paul, as I follow the example of Christ. Amen po mga kapatid? Gayahin mo ako kasi ginagaya ko si Kristo. Ano bang ginawa ni Kristo? Binigay niya na ang lahat. Tama po mga kapatid? Ang langit ay kanyang isinuko, bumaba siya sa lupa para sa iyo. Can you hear amen? Ano bang bagay ang hindi mo kayang isuko para sa Panginoon? Brothers and sisters, imitate Apostle Paul, imitate the mature in faith because they follow the example of Christ. Can you hear amen? Amen. Ano pa ang magandang ugali ng mga mature Christian? James chapter 1 verse 2 to 4, sabi diyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Anong sabi? I-consider mo na maging masaya. Bakit? Kahit marami kang mga pagsubok na kinakaharap. Tanong, pag may problema ba kayo, masaya pa rin kayo kay Kristo? Kahit may problema ba kayo, uma-attend pa rin kayo ng gawain? Kahit may problema ang pamilya, naglilingkod ka pa rin sa Diyos? Amen. Bakit? Sabi, because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. Kaya pala pinapatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya para lalo kang magpunyagi sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Let's persevere. Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, let's move on and answer the last question. How will you grow spiritually? So, paano po ba tayo lalago? Spiritually. May tatlong bagay. Tandaan nyo po yan ha. Isulat nyo na rin po. Ano po yon? Grace. Ano pa? Truth and time. Amen po ba mga kapatid? Bakit grace? Because grace is seen when you realize that we make mistakes, nagkakamali ka, hindi ka karapat-dapat. Dapat nga, wala ka na ngayon sa church, sa ministry, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, nandiyan ka pa rin at naglilingkod sa Kanya dahil sa Kanyang biyaya. Shout amen.
Amen po mga kapatid? Ano pa? Truth. Ano po yung truth na yon? It is the Word of God. Hindi ka lalago sa kakabasa mo ng TikTok tuloy. Kakapanood ng TikTok, kakapanood ng FB, kakalaro, kakabasa ng magazine, whatsoever. Lalago ka kung meron kang binabasa at kinakain na salita ng Diyos. Can I amen? Kaya nga po, sila DJ Nish at si Ate Anika natin, di ba, sinasabi, kakain na. Nababasa nyo ba yon? Kakain na. Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang kumain kahapon ng salita ng Diyos? May mga kumain ba? Ang tinatanong ko, sino yung mga nag-journal? Taas nga ang kamay. O, kita nyo? Gutom kayo ngayon. Can I hear amen? Kasi wala kang katotohanan na salita ng Diyos. And finally, ano po yan? Time. Sabi nga natin, time. Ano po ba yung, di ba sabi ni Sister Tess kahapon, ano po ba ang, paano natin may papahayag na mahal natin ang Diyos? Kapag tayo ay merong time sa Diyos. Amen mga kapatid? Because we spell love as T-I-M-E. Amen mga kapatid? Ang paglago, hindi, pag-attend dito ngayon, mamaya ay, malago agad. Nakakatakot yun. Tama? Because growing up involves a process and a journey. Amen mga kapatid? May time po iyan. Kaya kung ikaw gusto mo ngayon na ikaw ay tumutugtog na ng drums, ikaw ay nagpapiano na, ikaw ay nagpapakanta na, ikaw ay meron ng sariling care group huddle, magsimula ka ngayon. Because the process starts now. Pag lumago ka sa salita ng Diyos, ikaw din ay makakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So let's move on to the life application. Dito na po tayo magtatapos. Mabilis lamang. How do you know that you are growing spiritually? Number 1, everybody, pakibasa natin. A desire to spend with God and learn more about Him. Journal. Sabi nga natin, journal. So ngayong taon ba nito, tayo nangangako na tayo magjo-journal na? Yung mga nanay natin, Pastor, hindi po ako marunong sa cellphone. Ha? Pero marunong po ba kayo magsulat sa notebook? Amen mga kapatid? Kayo ba'y marunong sa magsulat sa mga pad paper? Pwede po natin gawin yan. And our care leaders will help you with that. So this year, simulan natin ang ating taon na tayo po ay laging kumakain ng salita ng Diyos. Sabihin sa katabi, mag-journal na tayo. Sabihin sa sarili, magjo-journal na ako. Sabihin sa kabila, mag-journal na tayo para tayong lahat ay lumago para sa ating Panginoon. Shout amen. Amen. Number 2, ano pa yon? Desire to dig deeper into the truth of the Bible. Amen mga kapatid? Sabi ni Pastor, grow mature. Ano bang ibig sabihin ng mature? You dig deeper on that word para matutunan natin. Can you hear amen? Number 3, what else? Learning and teaching others the truth of the Bible. Sabihin nga natin, care group. Yan. Sino po sa inyo ang may care group na? Taas ang kamay. Yung iba, wala pa rin po. So we will work on that. We will have our meeting next week at aayusin po natin ang lahat ng care group natin. Bakit? Para pag-attend mo sa church na ito, may nag-aalaga sa iyo. Amen mga kapatid? May nagpe-pray para sa iyo. May nagpapaalala para sa iyo para ikaw ay patuloy na lalago sa Panginoon. We call that discipleship. Can I hear amen? Amen. Number 4, dalawa na lang. Growing in grace and forgiveness. Amen mga kapatid? Magpatawad. Sabihin sa katabi, magpatawad. Para sumaya ka naman ngayong New Year na ito. Can you hear amen? Huwag ampalaya. Ano ba yung ampalaya? Bitter. Amen mga kapatid? So, magpalaya tayo, magpatawad tayo sapagkat biniyayaan tayo ng Diyos. And finally, number 5, desiring to obey God. Now, the question is this. Dito po magtatapos. Do you have the desire to obey God? Huwag mong sundin si pastor. Huwag mong sundin si brother. Huwag mong sundin si sister. Ang sundin mo ay sino? Si Lord. Bakit? Tingnan nyo po ito. John 14 verse 15. Last 2 verses. If you love Jesus, anong sabi niya? You will obey what He command. Amen mga kapatid? Plain and simple. Mahal mo ba si Jesus? Sundin mo ang kanyang mga
pinag-uutos. At ikaw lamang at siya ang nakakaalam kung ano ang pinapagawa niya sa iyo. But one thing is for sure, lahat tayo ay inuutusan na maglingkod para sa kanyang kapurihan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Finally, last verse. 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin. Like newborn babies, ano daw po? Crave pure spiritual milk. Ano po yon? The Word of God, so that by it you may grow up in your salvation. Napakasimple lang. Ang isang paraan para lumusog ang isang baby, ano daw po yon? Dapat matakaw siya saan? Sa gatas. Tama po ba? Wala pa akong nakitang baby na hindi naging malusog dahil mahilig siyang uminom ng gatas. Tama mga kapatid? Amen po? At sa mga Kristiyano, ang isang paraan para ikaw ay lumago at maging malusog ay ano? Matakaw ka saan? Sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Crave pure spiritual milk. May resulta. Then you may grow up in your salvation. Sige nga po, lahat tayo tumayo. Sino po sa inyo ang nagnanais na siya po ay maging malago na ngayong taong 2025? Taas nga kamay. Amen. So, kung gusto mong maging malago, huwag mong ikumpara yung iyong paglago sa paglago ng iyong kapatid. Huwag mong ikumpara. Amen mga kapatid? Bagkos, ikumpara mo ang iyong sarili sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba mga kapatid? Na sinasabi ng Diyos, dapat ngayon may patience ka na. Dapat may goodness ka na. Dapat ngayon may self-control ka na. Amen mga kapatid? And if you see that in yourself, brothers and sisters, magkakaroon ka nga ng tunay na paglago sa Panginoon. So what is our Macarius Challenge? Everybody, sabi dyan, grow in the Word to grow in the Lord. Again, grow in the Word to grow in the Lord. Amen mga kapatid? So let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat pinaalalahanan mo kami at the very start of this year, 2025, na ang lahat pala ng aming ginagawa ay walang kabuluhan, hiwalay sa iyong mga pangako at salita. Lord, continue to teach us to correct our principles in life. Na patuloy, Lord, yung mga napapakinggan namin sa iba't ibang mga social media ay patuloy po na itama mo gamit ang iyong mga salita, Panginoon. Upang lahat kami ay patuloy na mag-grow up sa aming pananampalataya. Maging tama ang aming mga pinaniniwalaan sapagat ito'y base sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, dalangin po namin ang bawat isang naririto ay magkaroon ng desire to spend time with you, Lord. Magkaroon ng desire na maging mas malalim pa sa iyong mga salita. Na nung taon hindi kami nagsusulat, hindi kami nag-take down notes. But now, this year, Lord, give us the desire, Lord, to study your word. Give us the desire to crave on the spiritual word of God. Upang patuloy po, Ama, na hindi lang kami maging kagaya ng last year, kundi ngayong taon na ito, we will become more productive, we will become more effective sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid na patuloy nire-renew namin ang aming mga commitment sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga panahon kami nagpabaya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay naggagawa ng mga excuses. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga panahon na hindi namin ginagampanan ang mga utos na binibigay mo sa amin. And Lord, right now, we commit to you our life, our service. Na patuloy po, Ama, just as we have committed on our 9th anniversary, that we will give our best, not only our best, but our excellent service para mabigyang ka lamang ng kapurihan sa aming mga buhay. Lord, wala kaming kayang ibigay sa iyo, kundi ang aming buhay at paglilingkod. Kaya, Lord, kagaya po ng sinabi po ni Propeta Jeremiah, Lord, here I am, send me.
Panginoon, narito po kami. Ipadala mo kami, gamitin mo kami sa paglilingkod na ito upang patuloy po na maranasan namin ang mga solid food, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, kung saan lalo kaming tatatag, lalago at patuloy na magkakaroon ng mga pag-asa sa aming buhay. Sapagkat hindi kami nangahawakan sa pangako ng tao, but rather we hold on to your promises, Lord God. Lahat ng aming mga diniklara, lahat ng aming mga sinabi, Panginoon, na mga pagpapala ay mangyayari sa aming buhay ngayong taon na ito. Na kami po ay hindi na magkakasakit, kami po ay hindi malulugi, kami po ay hindi mapapahamak, maaksidente, at lahat kaming buong pamilya mula sa aming mga magulang hanggang sa aking mga kapatid na biological, Panginoon, ay sama-samang maglilingkod, sama-sama na magsisimba, at sama-sama na lalago para lamang sa iyong kapurihan. Lord, salamat po sapagkat nilagay mo kami sa church na ito at patuloy po, Ama, dalangin namin that we will love one another, serve one another, and carry one's burden upang patuloy po na kami ay lumago para lamang sa iyong kapurihan. Lord, maingat po namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Grow in the Word to grow in the Lord. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay.